Pilipinas, ang oras po 6:38. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi, Pilipinas. Ito po ang programang Dos Kumpanieras. At kami po ang inyong mga nakakasama tonight, ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanieras. Kumusta po ang nagdaang weekend? Ayan, Attorney Cam, marami sa atin ang nakabakasyon, nag-out of town. Ngayon ay natatraffic, pabalik ng Maynila. Yung iba naman ay may flight papunta sa probinsya, pero just the same, matapos ang bakasyon na hindi talaga bakasyon dahil nakapagod din naman, parang kailangan ng additional na bakasyon. Kailangan ng additional days, di ba? Yes, pero by virtue of Malacanang Proclamation number 579, no? Ang June 17, 2024 po is a regular holiday, meaning no, kung kayo po ay pumasok today, except sa amin dalawa ni Attorney Cam, kayo po ay double pay. Kung hindi po kayo pumasok, no, at kayo naman ay present nung last working day ninyo, no, before this day, ibig pong sabihin, tatanggap pa rin kayo ng sweldo. But kung absent po kayo last time at kayo ay hindi nag-file ng leave, ngayon po wala rin kayong sweldo ngayon dahil pinapalagay na kung hindi kayo pumasok last time at wala kayong maayos na paalam, hindi kayo paid, no? Or hindi kayo naka-leave, pinapalagay na absent din kayo today. Pareho nang nangyari nung nakaraang araw. Ayan. Sayang naman yan, panyera. Oo, kaya take advantage of our leave credits, no? Attorney Cam, kung sakasakali, para hindi nasasayang. Diba? Dos Kumpanieras. Pati hindi natin syempre ang mga nag-celebrate ng kanilang Kaarawan Happy Father's kahapon. Day. Kaarawan, Oo, tsaka Happy kaarawan. Father's Day din, panyera, Oo. kahapon. Sa lahat pa Oo. nag-celebrate ng mga magigiting nating mahaligi ng tahanan. Yes, lahat ng mga nanonood, nakikinig sa atin mula sa iba't ibang panig ng mundo na nag-celebrate ng kanilang ng Father's Day kahapon. Magandang gabi po sa inyo, mabuhay po kayong lahat at sana po ay maging magandang ehemplo kayo para sa inyong mga anak. O kung hindi man, Attorney Cam, minsan kasi talagang father figure na kahit mga babae naman. Correct. No? Dahil ginagampanan ay yung mga napakahihirap na gampanin para makapagpalaki ng anak, ng kapatid. No? In short, Attorney Cam, hindi mo kailangan maging sperm donor para tumayong ama or magulang sa isang bata o sa isang tao. Dos Kumpanieras. Again, mabuhay po kayo. Maganda po ang ating talakayan dahil nung last week, Attorney Cam, nabanggit natin in passing yung tinatawag na Interpol. Yes. At saka yung red notice. Abay, after that, ang dami yung mga questions na curious yata, no? In fact, no, kahit kami din curious kasi 'di ba, merong mga movies na patungkol doon sa pag-aaresto ng mga international criminals, no? Yung mga terorista, mga na-involve sa mga big time na krimen or yung mga sindikato. Kapag ka po ba ganito, no? Wanted halimbawa dito sa Pilipinas, paano nga po ba mapapa-aresto, no? Kasi useless na meron kang kaso dito, tapos wala, at large ka lang. Ibig sabihin ay laya ka din sa ibang lugar at kumbaga nai-enjoy mo yung kalayaan na dapat sana ay nandun ka sa kulungan at pinagbabayaran mo, no? Yung iyong kasalanan, no? Yung para mabigyan ng hustisya kung sino man yung naging biktima. Dos Kumpanieras. Ang ginagawa kasi nila, panyera, kapag halimbawa sila ay may mga kaso dito, lalo na po yung mga may kakayanan, medyo may kaya, may pera, ang ginagawa nila, no, ay bigla na lang silang tumatakas, no, nag-i-evade sila sa ating judicial system at tinitingnan nila na ay pwede pala ako maging malaya sa ibang lugar. As long as na may pera siya, may datong siya, so malaya siya. So
ang kanyang kasalanan ay hindi niya napagbabayaran. Yes. Ang pinipili nga ng marami, Attorney Cam, yung mga lugar o mga bansa kung saan walang extradition treaty ang Pilipinas, Attorney Cam, in passing. Simply put, ano nga ba ang extradition treaty? No? Ito'y kasunduan kung saan, no, kapag ikaw ay may kailangan ka, yung mga nationals mo doon at may kasalanan, ipabalik mo dito sa Pilipinas, no, para dito mapanagot, no. Ganun in simple terms, no. Medyo it's more complicated than that, pero in simple terms ganun po ang lumalabas nito. Ayan. Parang pag dito sa Pilipinas yung mga foreigners, ang tawag natin parang deportation. Pag tayo po ang mangkukuha ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas, ay doon sa ibang bansa pabalik sa Pilipinas, extradition. Ibabalik po dito sa Pilipinas. Balik yun. Oo. Ayan. Ito naman ay base din sa mga request, no? Base po sa mga request ng bansa kung saan sila kinakailangan or kung saan sila gustong pabalikin. Dos Compañeras. Kasi yung deportation, Attorney Cam, it doesn't necessarily mean na may kaso siya sa ibang lugar sa bansa kung saan siya ibabalik Ibig lang sabihin, hindi siya, ayaw natin siya dito sa Pilipinas dahil pwedeng nanggugulo siya, but usually kapag ka-criminal, ito ay pananagutin din natin. But extradition is nire-request, no, by virtue of the kasunduan. But dahil nga po maraming mga bansa ang pumasok dito sa mga ganitong kasunduan para din mapanagot yung mga may kaso, yung mga wanted ng batas at maibalik dito sa Pilipinas para mapagdusahan nila ang kanilang kasalanan. Dos Compañeras. Last week, tinalaki natin paano ba mapapanagot sa batas kung wala naman sa Pilipinas o paano naman mahuhuli ang Pinoy abroad na may kaso at wanted sa Pilipinas. At syempre, meron din po tayong question, ating malakas question. Sa Pilipinas, sino may kapangyarihang mag-issue ng warrant of arrest? We have discussed this a couple of times, yung tungkol sa, in fact, inumpisahan ni Attorney Cam ang pagtatalakay kung sino lang ang maaari makapag-issue ng warrant of arrest. Nilinaw na natin na ang prosecutor, si fiscal, ang mayor, ang barangay chairman, ang barangay tanod, ang municipal council or city council, wala silang kapangyarihan na mag-issue nito. Tanging ang huwes lamang po ang nag-i-issue ng warrant of arrest. Huwes, ibig sabihin, judge sa korte. Dos Compañeras. Yan naman, if you have questions, out of curiosity, gusto nyo pang, malaman para pag nanonood po kayo ng movie ba, or kahit sa mga pangyari ngayon, Attorney Cam, ilan sa mga controversial ay yung si Pastor Apollo Kibuloy na wanted naman sa Amerika, at dito naman yung usapin dahil maingay din si attorney yung maliit na lawyer, sino nga ba yun, yung lalaki, ayoko nang banggitin. Yun, controversial din yun, Attorney Cam, dahil nga si dating kongresista na expelled na po kasi siya, sa lower house, na-aresto doon sa Timor-Leste. Dos Compañeras. Ayan, Attorney Cam, if they have questions, saan sila pwedeng magtanong? Pwede po kayong mag-message sa amin sa may DZRH News Facebook, DZRH News Television Facebook, at DZRH TV 4K live stream. Sa YouTube naman po yan, para po kayo naman po ay makapag-participate sa ating talakayan. Napakaganda ng usapin nito. Actually, parang naaalala ko na naman yung treaty ng US tsaka Pilipinas. Remember, nagkaroon ng kaso kung saan yung ating mga kababayan ay involved sa mga military in uniform sa US. Men in uniform. Men in uniform. At merong itong mga criminal cases. Tapos, merong mga extradition na nakapaloob doon sa treaty kung saan yun dapat ang sinusunod. Kaya itong talakayan natin ay napakaganda. Kagaya ng mga di ba, yung military exercise sa Attorney Cam, di ba, yung na-involve sa panggagahasa, pagpatay kay, sinong mga ba yun? Si Pemberton, di ba? We had Pemberton. Jennifer Louden, remember that? Yung kaso na po yun. Correct. Diba? Dos Compañeras. Dumi na panyera. Oo, Daniel Smith. Oo, parang yan. diba? Yan, diba? Oo. Anyway, magandang gabi po muna, Hilario Enriquez. Magandang gabi sa mga, sabi niya, halina mga kababayan, mag-aral muli tayo sa tulad kong kulang sa kaalaman from San Rafael
Tarlac City. Magandang gabi din po sa inyo, Ginoong Raymond Tosa, silently listening. Si Gael Enriquez, the ever-loyal Gael Enriquez, nanonood din sa atin, Attorney Cam, Tita Ami Miraflor Garcia, Renato C. Violeta Montecalvo Zambrano, Ramel Maluto sa Guimaras, Jason Abalancia, Federico Baguisa, Eduardo Narvaez, gayon din Kenneth Arevalo, Josephine Garimbao, at syempre, Fiesta Mart Royal at Jerisa May Vargas. Si Mami Belen Rivera ay nanonood sa atin, Chara Abraham and Moonbeats, ipagpatuloy mo at Attorney Cam. Eto na, Alan Ronald Mugar, Evaristo, magandang gabi po. Jerry Sumagaysay, at ganun din po si Anthony Abrenica, Nato, Nakase, dyan sa May Las Piñas, Rodel Anasio, Dinya Herman, Jerisa May Vargas, at ganun din po kay Revelito Magallones ng Kalibungan, Victoria, Tarlac. At mga taga-Sambales po, lalo na si Ginoong Wilson Aldea, tama si Gael Enriquez, sabi niya, balikatan exercises. Ay, totoo! Thank you very much, Gael! Dos Compañeras. Last year, binanggit na po natin yung Interpol, yan, International Police Organization, kung saan po, yun pong mga bansa ay nagkasundo, nagtipon-tipon, nagbuo ng isang organisasyon kung saan nagkasundo sila na magtutulungan para kung sakasakali, merong mga kriminal o kaya na wanted para sa yung ipoprosecute pa lang dahil na-involve sa mga mabibigat na mga kaso, ay mahuli dahil nga po, syempre, kapag mga involved sa mga malalaking krimen, usually, Attorney Cam, ito yung may mga madadatong din, maraming pera dahil, ito po lalo na sa mga issue ng mga kaso ng corruption, crimes against children, yung cybercrime, environmental crime, human trafficking and migrant smuggling, illicit goods and terrorism. Yun po yung mga 6 na mga krimen na particularly nagtitake cognizance ang ating international police. Although may mga pagkakataon din po na nagtitake cognizance din sila, pero hindi po sila, hindi, kumbaga, yung international police, kapag ka po may ganito, may request mula sa isang bansa, say sa Pilipinas, dahil miyembro tayo ng international ng Interpol, nag-request tayo or nag-notify tayo sa Interpol na for example, itong kaso ni Arnolfo Teves, Attorney Cam, dahil marami siyang kaso, hindi ba? Ay in-inform natin sila, and then we furnish the Interpol kung anong description, anong specific na kaso, and therefore nag-take cognizance at nag-issue ng red notice ang Interpol. At dahil dito, nalaman ng mga ibang mga bansa na itong si Arnolfo Teves ay wanted sa Pilipinas at meron siyang arrest warrant. And therefore, nag-notify na, dahil may kasunduan, kapag nandyan sa inyong lugar, arrestuhin ninyo ng mga local police itong mga taong ito na subject ng red notice at pending extradition, or halimbawa wala pang extradition na kasunduan, sa inyo lang muna mananatili hanggat hindi pa na ibabalik sa kung saan ito wanted. Ayan. Dos Compañeras. Napakaganda ng ganitong kasunduan ng mga bansa, Panyera, dahil biruin mo, yung mga gustong tumakas dun sa kanilang bansa ay hindi pa rin lusot dito sa mga ganito kaganapan. Kung mayroong mga bansang ganito na nagtutulungan para ipatupad pa rin yung ating hustisya, not only in the Philippines but also sa ibang bansa. Ayan, parang lagi siyang nasa lookout list, so hindi pa rin siya kampante, nandito ako sa, for example, Attorney Cam, in Timor-Leste, wala tayong extradition treaty with Timor-Leste, pero hindi po nangangahulugan na hindi na siya, kumbaga, na hindi na magti-take cognizance ang Timor-Leste doon sa red notice na in-issue ng Interpol, So ang Interpol, Attorney Cam, hindi talaga sila yung nag-aaresto, nag-i-inform lang sila sa mga tagapagpatupad ng batas o sa mga alagad ng batas sa iba't ibang lugar para, baka nandito sa inyo o baka nandyan sa inyo ito, arestuhin ninyo ito, take temporary custody of that. And take note po, itong red notice ay valid siya for 5 years, Attorney Cam, at pwede itong ma-renew. Depende, of course, sa sitwasyon. Ayan. Dos Compañeras. Anyway, meron po tayong commercial, but before that, again, Attorney Cam,
sa ating DZRH Malakas promo. Sagutin lamang po ang katanungan para sa mga gusto sumalit manalo ng 500 pesos. Ngayong gabi sa Pilipinas, sino po ang may kapangyarihan mag-issue ng warrant of arrest? Pahabol greetings daw po sa mga nakatutok ngayon. Ganon din po sina Lauro Santos, Joe Art Tornes at Michelle Manalo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Yes. Dos Compañeras. At magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala na kakasama po ninyo ang mga panyera ng bayan ngayong regular holiday. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Dito lang po sa Dos Compañeras. Dos Compañeras. Compañeras. Nagbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. At tinatalakay po natin kung paano nga ba maaaring maaresto or mapanagot sa Pilipinas yung isang taong wanted dito pero naglalamierda sa ibang bansa. Nagtatago sa ibang bansa. Actually, mahirap ito, Attorney Cam, dahil syempre additional expense din ito para sa ating gobyerno. Sa mga taxpayer. Oo, dahil nga po kapag ka inaresto sa ibang bansa, di ba? Tapos another process para makuha mo siya dito sa Pilipinas. Dos Compañeras. Pero on the part naman of yung, actually, hindi lang po yung convicted na, no? Pati po yung isa-subject pa lang sa prosecution, pero meron ng warrant of arrest, no? Pwede na po ito maging subject ng red notice, no? Kagaya na lamang po ni Ginoong Arnolfo Teves, kung saan yung last year pa, Attorney Cam, na-issuehan ng red notice itong si Teves dahil na-involve nga ito sa pagpaslang or sinasabing mastermind doon kay, tama ba ako, Degamo, no? Yung doon sa Negros, Attorney Cam. Oo, ayan. Dos Compañeras. Ibang usapin naman po yung kay Pastor Apollo Kibuloy dahil iba naman doon naman siya wanted sa Amerika bagaman at dito ay na-issuehan na din po siya ng warrant of arrest dahil sa charges doon sa ibang bansa ang kaso niya ay conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, coercion, gayon din sex trafficking of children, conspiracy, and cash smuggling. So yun po ang mga kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Although hindi ko alam kung may update na sa pagsali sa kanya o pagka-issue ng red notice. Pero nabuksan na. Meron na siyang, ang tawag doon, yung, di ba, yung kanyang warrant of arrest, meron na siya doon. Oo. Ayan. Merong, if you have questions po, 0919-282-6485, gayon din sa ating DZRH TV 4K live stream. At syempre pa, doon sa ating DZRH Dos Compañeras Facebook page. Now, kapag ka po, paano kung halimbawa, binanggit na natin, no? There are several grounds para ma-issuehan ng red notice at ito po yung mga 6 priority crime areas ng Interpol: corruption, crimes against children, yung cybercrime, environmental crime, human trafficking and migrant smuggling, illicit goods, o kaya naman ay terrorism. Now, paano naman halimbawa, Attorney Cam, yung ibang mga kaso, like for example, kay Arnolfo Teves ay pagpatay pero wala dito sa 6 priority crime areas. Pero ni-request po dahil nga po sa bigat ng kanyang kaso na kinaharap dito sa Pilipinas, madali siyang na-issuehan ng red notice. Ang kailangan lang po, yung country na nagre-request or nag-a-apply na ma-issuehan ng red notice ay alerto. Dos Compañeras. Pero take note po, hindi po lahat ng kaso ay maaring maging subject ng red notice, no? Yung offenses na tungkol sa mga behavioral and cultural norms, halimbawa yung prostitution o kaya yung mga libel, mga offenses na related sa damaging ng honor, ng iyong reputasyon, family relations, mga private matters, for example, yung halimbawa adultery, concubinage, polygamy, yung mga ganyan, hindi po yan maaaring maging subject ng red notice, no? Dahil kung tutuusin, bagaman at mabigat ng mga krimen ito, ay hindi po siya, kumbaga ay hindi marami ang naaapektuhan niya. Mga privado, kung tutusin, parang privado lang ito, among yourselves lang ito. O kaya naman, yung mga offenses originating from violation of laws na regulation of administrative nature. Halimbawa, Attorney, kami mga traffic violations, yan. Even yung mga issuance ng mga checks, no? Hindi po ito nagiging basehan nito. But,
kung halimbawa, I think, Attorney Kaman, yung mga Ponzi scheme na malakihan, mga sindikato talaga. I don't think, I think, kung maramihan ang biktima, like billions, no, ang involved, I think, no, itong Interpol would take cognizance and issue the corresponding red notice. Dos Compañeras. Kasi Panyera, kapag halimbawa, no, lang yung mga binanggiti Panyera na mga kaso, no, kung magkakaroon ng kapangyarihan ang Interpol na mag-issue ng red notice based on yung mga grounds sinabi namin, baka po sumabog ng kanilang website at email sa dami po ng magpapasa, lalong-lalo na kapag mga usapin ay may kinalaman sa, alam mo yon, mga family relations. Family relations, dahil syempre, napakaraming mga kaso, Attorney Cam, na involving family relations, pangangaliwa, tawag doon, hindi pagsusustento. Yan. So kung halimbawa po ang kaso ninyo ay nangangaliwa ang asawa ninyo sa ibang bansa, no? At gusto nyong pauwiin mo yan, mag-issue ng red notice dyan. Hindi po siya valid, no? Sapat, or hindi po siya sapat na maging basihan para sa issuance ng red notice. Kasi Panyera, ang dami nating mga naging mga listeners na nagtatanong, no, paano po kung halimbawa ang asawa ko ay nangangaliwa doon? Pwede po ba nating hilingin? May kapangyarihan po ba ang Pilipinas na ipa-deport ang asawa ko doon at ibalik dito sa Pilipinas? Parang ganon. So, hindi po deportation ang tawag doon, parang extradition ang gusto niyan sabihin. Pero hindi po ipapasok doon. Di ba? Nagkakapalitan sila ng terms. Pero yun po, hindi po ito kasama doon sa sa red notice na maaaring issuehan under ng Interpol. So, yun. So, limitado lang din po ang iti-take cognizance. Yung talagang of prime importance, yes. No? By the way, ma-share ko lang, Attorney Cam. Nakalimutan ko kasi, so sinearch ko ulit. Alam ko lang Jolly ang pangalan niya. Pero meron pong isang Pinoy na naging presidente na ng Interpol. 1980 hanggang 1984. Siya po ay dating director ng National Bureau of Investigation mula 1967 hanggang 1986 at naging pangulo ng Interpol mula 1980 hanggang 1984 at lumilingo noon. Pero wala na po siya ngayon eh. Lumilingo noon sa pangalan na Jolly Bugarin. Ayan. Palagay ko ito taga Cavite, Attorney Cam. Kasi mga Bugarin, mga nag-originate sa Cavite, di ba? Tama po ba ako? Or kung mali ako, please correct me if I'm wrong. Dos Compañeras. Ayan. Syempre, pride din natin yan, Attorney Cam. By the way, hindi lang po nag-iisa yung notice ha. Meron po mga color-coded po yung mga notices. Yung red, ito po yung para sa location and arrest ng taong wanted, no? Dahil may na-issuehan na ng warrant of arrest dito sa kung saan mang lugar yung nagre-request at maaring maging subject sa extradition. Meron namang blue notice, Attorney Cam, para i-locate yung a person of interest in a criminal investigation. Merong green, no? Yung mga person's criminal activities na maaring maging threat, no? Parang nagsisilbing warning na, oy, nasa inyo si ganito tumingin kayo, matyagan nyo siya kasi baka gagawa yan ng kalokohan like yung mga terorista, Attorney Cam. May yellow, halimbawa, merong nawawala na tao para i-identify o kaya locate a missing person o kaya naman, merong person na unable to identify themselves. May black notice, Attorney Cam. Correct, yung mga unidentified po, ito yung mga siguro mga bangkay na hindi ma-identify. Orange. Purple, yung favorite ko rin. Ano yung purple? Di ba? Yung mga ito naman yung mga kailangan o magpo-provide ng mga impormasyon na kailangan, no? Yung mga concealment ng mga methods. Yan. Na ginagamit ng mga kriminal. Yes. O kaya bibigyan ng impormasyon sa mga hiding places na ginagamit ng mga kriminal. Especially yung mga terorista, Attorney Cam. Kasama din. Yes. Tapos yung orange, parang yan, yung orange naman po. Warning. Alam niyo, may suspected, may impormasyon kami na sa ganitong lugar may pasasabukin, may planong ganito. Merong para i-deter threat to public safety. Yes. Tapos meron naman pong blue, yung special notice na ito naman ay doon sa mga na merong sanction na ibinibigay ang United Nations laban sa isang individual o sa ibang tao o sa isang grupo ng mga tao. Ayan. Dos Compañeras. Exciting, pero magandang gabi po muna, Manuel Nonato, gayon din si Rudy Valpalma,
Magandang gabi, Eva Duques at Manolito Pasha, Jobe Barbecho at Romel Cayabyab. Magandang gabi din sa iyo, Wilson Aldea. Attorney Cam, may question ka ba dyan? Sige, ikaw muna pa. Okay. May question dito. Actually, question ito, hindi ko matandaan kung sino nagtanong nito last week. Yung po bang mga mambabatas, meron din po bang immunity na tinatawag? Kasi may question last week din tungkol dun sa, ang presidente po ba pwedeng maaresto during the discussion of warrant of arrest? Kapag ka po ang isa pong pangulo, sitting president, ibig sabihin yung nakaluklok or nakaupo ka sa lukuyang nagsisilbing pangulo, no? Ay hindi po, meron po siyang tinatawag na immunity from suit. Anong ibig sabihin nito, Attorney Cam? Paki-explain mo nga sa kanila. Pag immunity from suit, hindi siya po pwedeng masampahan ng kaso. Dahil makakaabala yun sa kanyang mga functions tungkulin bilang pangulo. Di ba napakabigat na tungkulin ng pagiging isang pangulo dahil hawak mo ang kapakanan at future ng bansa. At hindi lang yun, napakahirap po na maya't maya a-attend ka pag pinasabina ka ng pinasabina, lahat na lang ng kakasuhan, magsabina, mag-a-appear siya, di ba? So hindi na siya makaka-function. Yes. Dos Kumpanya. Pero ang question naman, sunod, meron bang immunity from suit yung mga lawmakers? No, meron din po sila, pero limitado. Meron tinatawag na preliminary immunity at privilege from arrest. Pero hindi po ito nag-a-apply sa lahat ng pagkakataon. Dahil isa po sa mga binabanggit ng batas ay yung miyembro ng House of Representatives o ng Senado, kung ang parusa doon sa kaso nila na kinaharap ay hindi hindi lalagpas ng 6 years, hindi sila pwedeng arestuhin, no? During when the Congress is in session. Ngayon nasa 19th Congress tayo at wala pa naman, we're not on break, right? Hindi pa naka-break, hindi pa naka-break or hindi pa naka-adjourn, no? Adjourn. Tumakbo nga tayo, Panyera, na para malaman natin. Maging congressman tayo. At saka yung miyembro ng Kongreso at Senado ay hindi po maaring maging held liable dahil sa kanyang speech or dahil sa debate, no? Habang sila ay nag-i-speech sa Kongreso. Ayan. So, ang tanong ngayon, Attorney Cam, bakit naman po si De Lima at saka si Trillanes, di ba? Sitting senator sila dati. Bakit sila na-aresto, no? Kung meron po silang parliamentary immunity or privilege from arrest. Because ang ipinupukol o yung inaakusa sa kanilang mga kaso, lagpas po sa 6 na taon ang kaukulang parusa. Dahil mutiny, di ba? Ang kaso ni dating Senator Trillanes, si De Lima naman, alam naman natin, yung mga ipinukol na kaso sa kanya, bagaman at nakalaya na siya ngayon at na-dismiss na yung iba, ano naman ito, sa drugs, syempre napakalaki ng parusa sa mga ganitong kaso. Dos Kumpanieras. Okay, nilinaw din po natin yung ano pa ba? Yung tungkol sa tawag doon, may question kasi last week, Attorney Cam, yung tungkol sa sinisiraan sa ibang bansa. Na pwede bang makasuhan dito sa Pilipinas? So, lilinawin din po natin. Yung kaso, common ito, Attorney Cam, mga OFW may kaaway. Tapos, nandito yung inaaway. Sa Pilipinas, sa Pilipinas. Ang post kasi, ang Facebook, ang diba? Facebook, syempre, kahit saan yan, accessible, no? So, kapag kaganyan, pwede pa rin po, no? Ingat-ingat din po dahil hindi po kami immune from suit, no? Yung tinatawag nating territoriality, no? Na ibig sabihin, sumasaklaw lang ang mga batas sa Pilipinas, yung mga nagpaparusa ng batas, yung mga batas na nagpaparusa sa mga krimen, ay sumasaklaw lang sa loob when committed within our territories. Pero, no, take note po, sa sitwasyon ng VAUSI, Violence Against Women and Children, at saka sa sitwasyon ng yung mga cyber libel, Attorney Cam, siniraan ka sa social media. Bagaman at committed abroad, dahil nga po ang sinasabi, ang sinasabi po sa batas, maaring isampa ang kaso kung saan ang isa sa mga elemento ng krimen ay nakomit. So ano ba yung mga elemento ng krimen? Syempre, damage or injury. Ikaw nandito sa Pilipinas, no? Malamang sa malamang makikita din yan ng kapwa mo Pilipino. So, ang sabi sa batas, pwede mo itong isampa where it was originally published. Kaya lang, mahirap ng patunayan yan. Pero, ikaw ang na-damage. Nandito ka sa Pilipinas. Therefore, pwede dun sa place of
residence mo. Dos Compañeras. Kaya naman yung mga mister na nangangaliwa dyan po sa ibang bansa, no? Bagaman at hindi kayo maaring mapanagot for concubinage, no? O kaya, bagaman at hindi kayo maaring mapanagot for concubinage, maaari pa rin po kayo makasuhan sa ilalim naman ng VAUSI o Violence Against the Women and Children. Dahil yung nasaktan nandito sa Pilipinas. So continuing ito, kagaya ng kaso na parang nangangaliwa sa ibang bansa si Mister. Sa Singapore, pumunta dun si Mrs. Dahul siya, nagkasakitan pa sila. Tapos umuwi siya dito sa Pilipinas, masama ang loob niya. So grabe yung emotional turmoil or anxiety, ano pa nga ito kami mga terms? Yung kanyang mental stress, anguish. Mental anguish, Yan. sleepless nights, and all. Yun. Depression. So, yung sa emotional violence na naranasan niya, correct, no? Hindi naman yung naputol sa pagbalik niya dito sa Pilipinas. Ano, and bilang therefore, nawala? walang ganon, no? So, So, ibig pong sabihin, nagpapatuloy dahil ito ay nagpapatuloy yung violence at nararamdaman niya, maaring maisampa ang kaso dito sa Pilipinas. Yan po yung ilan sa mga exceptions. Dos Compañeras. Now, sa mga utang-utang, nabanggit na rin natin ito, Attorney Cam. This is just a review. Sa mga utang-utang, no? Nangutang po doon sa akin sa Dubai, no? Ay hindi po ako binayaran, tinambling po ako. Alam mo ba yung tinambling? Oo. Ano yun? Ano yun? Tinabla? Tinabla o kaya Oo. naman yung ginoyo, di ba? Oo, ginoyo. Nailoko po ako. O yan. Nangutang po sa akin sa Amerika ang promise, no? Ay, ang ganda-ganda po ng promise pag yung last pay po niya o kaya pag nakuha po niya yung kanyang retirement pay doon sa Amerika, magbabayad na po siya pero hindi po ako binayaran. Pwede ko po bang kasuhan dyan sa Pilipinas? The answer is yes, take no? Sinasabi po, no? Sa mga ganitong kaso, yung sa pera, utang, problem, civil, no? Kung saan ka nakatira o kung saan nakatira ang iyong kinakasuhan, kung nandito ka sa Pilipinas. Therefore, no? Bumalik ka na sa Pilipinas, therefore, pwede ka pa rin magsampa ng collection ng sum of money dito sa Pilipinas. Dos Compañeras. Attorney Cam, you have questions? Kaya akala nila, no, yung makakatakas sila, no? Minsan nga sabi nila, kung sino pa yung mga kapwa natin sa ibang bansa, yung paang gumugoyo sa ating mga kapwa Pinoy. Sana naman wag. Merong iba, no, hindi natin nilalahat. Kasi may mga iba na kapag magkababayan talaga, as in kababayan, nagtutulungan. Pero meron din. Meron. Crab mentality. Hindi nawawala sa atin yan. Eto, may question naman dito, yung follow-up dun sa usapin natin tungkol sa warrant of arrest. Pwede po ba akong mahuli sa warrant of arrest kung meron pong mga checkpoint? Yan. Maganda yan, Attorney diba? Cam. Alam niyo po ang checkpoint, hindi po to illegal per se as long as napo-provide po at nasusunod nila yung mga requirements sa checkpoint. Syempre, kailangan dyan yung visible, no? Na checkpoint, tapos yung mga naka-uniform personnel, di ba? At kapag ganito po na kayo po ay nahuli, no? Halimbawa po ay meron pong illegal na nandun sa inyong sasakyan, as long as yung vehicle po ay hindi sinearch at ito po ay visible lang po within the eyes nung ating mga kapulisan o kaya yung nagsasagawa ng checkpoint, maaari po kayong mahuli dito at maaresto. Again po yung mga dumadaan po sa mga checkpoint, kung visual search lang po, again, at yung routine checks ay hindi po na-violate ang inyong individual rights against unreasonable searches and seizure, kayo po ay maaaring maaresto kung meron pong mga ipinagbabawal na mga epektus weapons na nandyan po at nakikita ng ating mga kapulisan. Yes. Take note po, visual search. Ibig kong sabihin, hindi maaaring pagkahalughugin. Natatandaan niyo po ba yung kaso na in example ko last time? May search warrant. No? Tama naman dun sa kwarto. No? Nag-search nga sa kwarto. Pero yung droga, Attorney Cam, nakasingit doon sa folded na damit. No? Naghalughog, pati damit, pinagwawasiwas, nakita ang droga. Ang sabi ng Korte Suprema, paglabag ito doon sa search warrant. Lumagpas na siya doon sa coverage ng search warrant at even the drugs na nakuha doon sa nakaipit sa mga folded na mga damit, hindi maaaring gamitin bilang ebidensya because fruit of the poisonous tree. Dos Compañeras. And therefore, anong tawag doon?
na-quash ang warrant at ang tawag na Attorney Cam, na-suppress ang evidence. Hindi po evidence lang, evidence lang. Dos Compañeras. Bago po tayo mag-pause for commercial, attorney, ano po ang pwedeng mangyari sa akin kung halimbawang hindi po ako maka-attend sa kaso? Sinisingil po ako, pero bayad na po ako sa utang ko. Bali, gusto po niya bayaran ko po yung mga matataas na interest sa utang. Yan. Yan po at iba pa ang sasagutin natin. Walang kinalaman sa warrant. Baka akala niya mai-issuean siya ng warrant, no? At paano nga ba kung hindi ka attend sa patawag ng korte? Yan po at iba pa sa ating pagbabalik. Ilan po munang mga paalala, Attorney Cam, our malakas question for tonight. Sagutin po, pumunta sa DZRH Dos Compañeras Facebook page, i-click ang message, doon po kayo sumagot. Ang katanungan natin ngayong gabi ay, sa Pilipinas, sino ang may kapangyarihang mag-issue ng warrant of arrest? At syempre, yung question, yung sagot ninyo sa question, ipadala po bilang private message sa DZRH Dos Compañeras together with your name, your GCash number, at sa lugar kung nasaan po kayo. Miss Charo Abraham, gayon din yung iba pang mga comments, sasagutin po namin sa aming pagbabalik. Diyan lamang po kayo, nakakasama pa rin po ninyo mga panyaran ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Dito lang po sa Dos Compañeras. Dos Compañeras. Panieras. Nagbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. At Attorney Cam. Ay, nako, narinig niyo na po bang malaking balita na muling uukit sa kasaysayan ang tinig ng asul, pula at dilaw dahil malapit na ang engranding pagdiriwang po ng kauna-unahang radyo sa bansa. Sa panibagong yugto ng ating himpilan, sama-sama nating balikan ang makasaysayang legasiya ng DZRH sa puso ng bawat pamilyang Pilipino. 28 days na lang at muli tayo magsasama-sama sa 85 sa isang adhikain, sa isang tungkulin. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you very much, Attorney Cam. Dos Compañeras. Magandang gabi sa Melissa De La Cruz, Violeta Montecalvo, Zambrano Hilo Campo, gayon din Valentina Melena Poncho dyan sa Hong Kong, Boboy Puerto sa Puerto Princesa City sa Palawan. Ang question ni Miss Charo Abraham, sabi niya, pag hindi nakaupo gaya ni Pangulong Duterte, pwede na po ba siyang kasuhan? The answer is yes, dahil wala nang hindi na siya maiustorbo sa kanyang mga trabaho. Ayan. Attorney Cam, Miss Josephine Garimbao ng Michigan, Delia Cabrera, at Rudy Valpalma, magandang gabi. May question before we pause for commercial. Ikaw ba yun, Attorney Cam? Sa'yo pa yung question. Ano na nga bang question yun? Nawala ako mahirap itong tumatanda. Pasensya na kayo. Yung question, Attorney, ano po ba ang pwedeng mangyari sa akin kung halimbawang hindi po ako maka-attend sa kaso? Sinisingil po ako, pero bayad na po ako. Bali, ang gusto po niya ay bayaran ko po ang mataas na interes sa utang. Ayan. Yung po bang interest ninyo sa pautang ay nasusulat? Kasi pag hindi po yun nasusulat, wala pong maipapataw na interest. But, kapag ka po nagkaroon ng desisyon ang korte, at hindi po ninyo na-comply na, halimbawa, bayaran within X number of days at hindi ninyo binayaran, hindi kayo tumupad sa utos, mag-gain po ng, usually may provision or stipulation doon na kapag ka hindi nabayaran with 6%, kasi 6% lang ang natin, ang interest rate, diba, doon sa, yung bago, Yes. Forbearance and of money and loan, 6% until fully paid. So yun po ang isa-suffer ninyo. But kung meron po kayong stipulation, mananaig po yun unless of course, nag-participate kayo fully doon sa kaso at sinabi nyo, judge, unconscionable na po ito masyado. Pwede po ba napababaan ninyo? Kasi napakarami na pong mga kaso tungkol sa pagkakautang at pag-imposition ng interest na naibaba po ng korte. By the way, kapag ka po ganito, sabi ninyo, nagkaso sa inyo tapos hindi kayo a-attend, paano nyo masasabi yung depensa na bayad na kayo? Paano nyo mapapakita ang inyong katibayan na bayad na kayo kung hindi kayo magpa-participate? So take note po, ito yung tinatawag sa mga court proceedings po kasi may tinatawag na affirmative defenses, Di ba? May fraud o kaya nag-prescribe na yung karapatan na mag-file ng action. So marami po itong mga depensa. So
kasama sa depensa ninyo yung kung bayad na kayo. Therefore, no, kailangan po ninyo fully mag-participate. Otherwise, no, ay hindi naman po sasabihin nung kalaban ninyo at nagsampa ng kaso na nagbayad na po siya. Diba? Kasi gugustuhin niya na makarecover mula sa inyo. So therefore, you should participate at sabihin po ninyo ang inyong mga depensa. Anong depensa nyo? Ay, bayad na po ako. Sasabihin niya, ay, magbayad po siya ng interest. Ay, judge, wala po kaming kasunduan na magbabayad ako ng interest. Therefore, sabi po sa batas, no, walang interest na mai-impose kung ang kasunduan dito ay hindi nasusulat. So, pwede po ninyo itong ma-invoke. So, kung may kaso po kayo, no, wag po ninyong dededmahin dahil maari po ninyong ipresenta doon ang inyong side, ang inyong mga depensa. Ayan. Dos Compañeras. So yung mga depensa doon, pwede yung fraud, yung statute of limitation, hindi po nasusulat, nakapagbayad na po ako, illegal po yung interest, pwede kasama po dyan. O kaya sabi niya, napatawad na po niya ako, nag-condone na po siya ng aking kasalanan, aking bayarin. So maaari po ninyo itong invoke. But, no, by the way, sa mga kaso pong kriminal, kapag ka po may patawag ang korte, lalo na, Attorney Cam, kapag ka ito ay arraignment. Pag pinatawag po kayo ng korte, kagaya na lang ng question nitong nakuha ko question niya ito sa atin last week, Attorney Cam, si Johnny Emerenciano. Kung hindi po ba atin sa hearing, mawawarant po ba? No? Hearing, kung halimbawa, Attorney Cam, ito ay arraignment, may tinatawag pong bench warrant. Ano ba yung bench warrant? Na dahil hindi po kayo sumusunod sa patawag, as scheduled, mai-issuean po kayo ng warrant of arrest. Yun po yung tinatawag na bench warrant. Dahil hindi kayo sumipot sa patawag ng korte sa mga kriminal na kaso. Dos Compañeras. In civil cases, kapag kayo ay pinatawag at kayo ang nagsampa ng kaso, chances are pwedeng ma-dismiss ang kaso na isinampa ninyo. Kung kayo naman ang inireklamo sa civil na kaso, magpuproceed po yung kaso, pero wala kayong maipipresenta man lang na pruweba o ebidensya para ipagtanggol ang inyong sarili. So kung sa sitwasyon ng isang nagtatanong na bayad ka na, hindi ka naman sumipot, malamang kasama sa desisyon ng korte would be bayaran mo yung pagkakautang mo dahil hindi naman alam ni judge na ikaw pala ay nakapagbayad na. So, Attorney Cam, may sasabihin ka? Ito sa mga nagtatanong po, no, kung paano ba ang remedyo kapag ikaw po ay mayroong warrant of arrest. Again po, yung sinabi na namin last time, no, basta po pwede kayo mag-bail, magpiyansa, basta ang kaso nyo po ay bailable, wala pong generally problema lahat naman bailable unless may exception lang. Kung hindi naman bailable, Attorney Cam, your lawyer would know, no, na pwede siyang magpaset ng mag-motion na mag-set ng reasonable bail. No? O kaya naman kung sobrang mahal, taas ng bail, pwede kayong judge, motion to reduce bail. Kung wala naman kayong pera, no, wala nabibilong kayo doon sa mga indigents, no? Pwede po kayong manghingi ng certificate of indigency mula sa inyong barangay chairperson o kaya naman ay sa DSWD at sabihin po ninyo doon na humanap kayo ng isang taong maganda ang reputasyon na gagarantya na kayo ay sisipot, no, sa patawag ng korte at motion, pwede kayong mag-motion na yung tinatawag na motion to release on recognizance. Yes. Yan. Kung halimbawa naman kaso ninyo ay nabununan ninyo yung minimum na posibleng penalty i-serve nyo, merong tinatawag na motion, release on self-recognizance. Wala na pong babayaran na piyansa. Dos Compañeras. Wala na pong oras, pero magandang gabi po sa inyo. Sabi niya, good evening po. I have been listening to your program for quite a long time. Attorney Rina and Attorney Cam, you are very much better than. And my youngest son is a lawyer. Congratulations po sa inyo, sir. And I am not telling him I'm listening to your program. Magandang gabi po. Melissa De La Cruz, magandang gabi. Attorney Cam, sa ating DZRH Malakas promo questions. Sa Pilipinas, sino ang may kapangyarihan na mag-issue ng warrant of arrest? Ang sagot po natin ay syempre ang huwis lang. Si Judge lang. Congratulations sa iyo. Mula po siya sa wait lang, Attorney Cam, hinahanap ko pa yan. Okay. Sagot niya ay sa huwes or sa judge. Congratulations sa iyo, taga Barangay Commonwealth, Quezon City. Meron po siyang GCash number. Congratulations sa iyo, Renato C. Asa na ba yun, Attorney? Yung.
At magsama-sama po ulit tayo bukas. Same time, same station, same channel, same beautiful lawyers. Pagbigyan nyo na kami. Josefina Fajardo at maraming iba pa. May babatiin ka, Atty. Cam? Okay na, Panyera. Ate Cathy Sec, magandang gabi sa iyo at lahat po ng nanood, nakinig sa atin at sulitin po ang ilang pang oras na pahinga. Magsama-sama po ulit tayo bukas. Nakasama po natin si Jeric Raval Barreto. Ako po, Atty. Rina Seco. Ako po si Atty. Cam. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras.